Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Abayahawa shabasamayam. Abayahawa shabasamayam. Salaka lanawa. Kalnawa. Al-kataayanawa. Al-kataayanawa. Watawadalak al-damak. Watawadalak al-damak. Sasatap at kataayanawa. Sasatap at kataayanawa. Kal halal hawadla abayahawa alhayam. Kal halal hawadla abayahawa alhayam. Bahasa masyayak kihawasay. Bahasa masyayak kihawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 79. Will be our study, the book of Jasher. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 79, verse 1 to 57. At ng mga araw na iyon, pinapastulan ni Moses ang kawan ni Reuel na Midyanita na kaniyang biyanan sa kabila ng ilang ng Zin, at ang tungkod na kinuha niya mula sa kanyang biyanan ay nasa kaniyang kamay. At nangyari, isang araw na isang batang kambing ang naligaw mula sa kawan, at hinabol ito ni Moses, at nakarating ito sa bundok ng Alahayam sa Horeb. At nang siya ay dumating sa Horeb, ang Yahawa ay nagpakita roon sa kanya sa mababang punong kahoy, at kanyang nasumpungan ang mababang punong kahoy na nagliliyab sa apoy. Ngunit ang apoy ay walang kapangyarihan sa mababang punong kahoy upang lamunin ito. Okay. Si Moses ay napunta sa bundok ni Alahayam sa Horeb. Sinundan niya ang kambing na nawala, na pinapastulan niya ang kawan ng kanyang biyanan na si Reuel. Ngayon, nakita siya ng isang mababang punong kahoy nga nagliliyab. Pero hindi naman natupok. Nagliliyab pero hindi natupok ang kahoy. Ayan, nagtaka siya. Ngayon, alamin natin anong kasunod na pangyayari. At si Moses ay labis na namangha sa tanawing ito, kung bakit ang mababang punong kahoy ay hindi natupok. At siya ay lumapit upang makita ang makapangyarihang bagay na ito. At tinawag ni Yahawa si Moises mula sa apoy, at inutusan siyang bumaba sa Ehipto kay Paraon na hari ng Ehipto, upang paalisin ang mga anak ni Israel at dalhin sa Kanaan. At sinabi ni Yahawa kay Moises, "Yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto, sapagkat patay na ang lahat ng mga taong naghahangad ng iyong buhay. At ikaw ay magsasalita kay Paraon na paalisin ng mga anak ni Israel at dalhin mo sila pabalik sa lupain ng Kanaan." At pinakita sa kanya ni Yahawa na gumawa ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto, sa harap ng mga mata ni Paraon at ng mga mata ng kanyang mga nasasakupan, upang maniwala sila na ang Yahawa ang nagsugo sa kaniya. Ito na, may mission na si Moses na binigay kay Abba Yahawa. Balik ka sa Egypto dahil yung taong gustong patayin ka, yung matandang paraon na si Meloy, ay patay na. Ang pumalit yung anak niyang pandak na si Adikam. So, upang ang mga Israelita, ang mga anak ni Israel ay dadalhin, ilabas sa Egypto at ibabalik sa Kanaan na maging bansang Israel. So, yan ang mission. Biro mo punong kahoy nga nagliliyab, hindi masyadong mataas, mababa lang, pero hindi natutupok. Ganyan ang kapangyarihan ni Abba Yahawa, na nagliliyab pero hindi natupok ang kahoy. So, wala namang nagliliyab na nag-apoy na hindi matupok. Pero ibang klase yon kasi si Abba Yahawa nga yan
na nag-apoy siya doon. Okay, tuloy tayo. At dininig ni Moses ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. At bumalik siya sa kanyang biyanan. At sinabi sa kanya ang bagay na iyon. At sinabi ni Reuel sa kanya, yumaon kang payapa. At tumindig si Moses upang pumunta sa Ehipto. At isinama niya ang kanyang asawa at mga anak na lalaki. At siya ay nasa isang tuluyan sa daan. Nag-utos si Yahweh ng kanyang anghel upang patayin si Moses dahil sa kanyang panganay na anak, dahil hindi niya ito tinuli at nilabag ang tipan na ginawa ni Yahweh kay Abraham. Sapagkat nakinig si Moses sa mga salita ng kanyang biyanan na sinabi niya sa kanya na huwag tuliin ang kanyang panganay na anak na lalaki, kaya't hindi niya ito tinuli. Nagpakalaga talaga ng tipan. Oo. Biro mo may plano si Yahweh kay Moses. Pero dahil sa kasalanan ni Moses, na doon siya nakinig sa biyanan niya, na hindi niya pinatuli ang panganay niyang anak, papatayin siya. Nag-utos si Yahweh ng anghel upang patayin si Moses. Biro mo kahit may mission tayo, pero kung nakita niya may error tayo, pwede ka papatayin na lang ni Yahweh. Pauwiin na lang. So maggamit na lang siya ng iba. Dahil ikaw binigyan ng mission, hindi naman tinupad ang tungkulin mo. Biro mo, tuli lang ang kulang sa panganay niya anak. Pero hindi sinabi pati si Moses tinuli. Si Moses tuli yon. Ang binanggit dito sa Book of Jasher, yung panganay lang niyang anak si Gersom ang hindi niya tinuli dahil nakinig siya doon sa biyanan niya na huwag tuliin. Yung pangalawang anak niya, ayun lang ang tinuli. Pero yung panganay, hindi niya tinuli. Ano ang pasya ni Yahweh? Anghel, puntahan mo, patayin mo si Moses. Lahat kasi ng panganay para kay Yahweh. Tapos ginawa pa niyang supot, hindi niya pinatuli. Kasi mas nakinig pa siya kay Reuel na biyanan niya kaysa covenant ni Abraham kay Yahweh na lahat ng lahi ni Abraham ay kailangan tuli. That's why na ang bansang Pilipinas na practice dito ang tuli. Kasi may mga lahi talaga tayo dito ni Abraham. Malamang Hebrew Israelite, ang iba naman, yung lahi naman ni Abraham kay Hagar. Kailangan tuli. At yung lahi naman ni Abraham kay Keturah. Kasi kay Abraham yun anak niya Kailangan covenant sa lahat niyang anak, kay Sarah man nga anak, kay Hagar man ay kay Keturah, kailangan tuli lahat. Tuli talaga. Yan ang nangyari. Basa. At nakita ni Sipora ang anghel ni Yahweh na naghahanap ng dahilan laban kay Moses. At alam niya na ang bagay nito ay dahil sa hindi nito pagtutuli sa kanyang anak na si Gersom. At nagmadali si Sipora at kinuha ang matulis na bato na naroon at tinuli niya ang kanyang anak at nailigtas ang kanyang asawa at ang kanyang anak mula sa kamay ng anghel ni Yahweh. At si Aaron na anak ni Amram na kapatid ni Moses ay nasa Ehipto na, naglalakad sa tabi ng ilog ng araw na yaon. At ang Yahweh ay nagpakita sa kanya sa dakong yaon at sinabi sa kanya, "Umaroon ka ngayon kay Moses sa ilang." At siya yumaon at sinalubong siya sa bundok ng Alahayam at hinalikan niya siya. At itiningin niya Aaron ang kanyang mga mata at nakita si Sipora na asawa ni Moses at ang kanyang mga anak. At sinabi niya kay Moses,
Sino sila na kasama mo? Okay, dito muna tayo sa pagtuli ni Sipora sa kanyang anak. Hindi rin si Pura, no? Ah. Kilala ni Hawa, no? Ito si Sipora, matalino to. Alam niya na kaya lang ipapatay si Moses ni Hawa, inutusan yung anghel dahil yung hindi nga pagtuli. So, kumuha, naghanap siya ng batong matulis. Ang sakit pa naman yung bato. Hindi kutsilyo, hindi blade. Bato lang ang matulis, tapos pukpukin. Iyak na iyak yung bata. Kasi ang sakit. Baldog yun. Oo. Kumadok-dok. Ang tuli ngayon, sa akin, sa doktor ako pinatuli ni Papa eh. Gunting o kutsilyo. May anesthesia, walang sakit, walang kahirap-hirap. Pero yung panahon ni Moses, yung pangalan niya anak si Gersom, Matulis, matalas. bato matulis, ginano ni Sipura, pinukpok. Grabing sakit yon. Pero tiniis kasi nakataya dito ang buhay ni Moses eh. Pag hindi matuli yon, patayin talaga si Moses. May ano si Pura, no? Alam niya yung anghel ni Yahweh, kilala niya, no? Oo. Matalino nga, may wisdom talaga. Kita niya. Alam niya na ito, inutusan to ni Yahweh na patayin si Moses dahil hindi tinuli. Dahil si Ayan. Natuli. nurse, may pagka-nurse ito si ano? Si Pura. Natuli. Ngayon nangyari, ito naman si Aaron ay nagplakad-lakad doon sa tabing ilog. Doon sa Egypto. At sinabihan siya ni Hawa, salubungin mo si Moses doon. Para maging kasama mo dito sa Egypto. Ayan. Nakita ni Aaron, sino tong kasama mo? Isang babae, dalawang lalaki na maliit. Sabi niya, Moses, asawa ko yan at mga anak. Okay, tuloy natin yung kwento. Basa. At sinabi ni Moses sa kaniya, sila ang aking asawa at mga anak na ibinigay sa akin ng alahayam sa Midian. At ang bagay na ito ay kinalungkot ni Aaron dahil sa babae at sa kanyang mga anak. At sinabi ni Aaron kay Moses, paalisin mo ang babae at ang kanyang mga anak upang sila ay pumunta sa bahay ng kanyang ama. At dininig ni Moses ang mga salita ni Aaron at ginawa niya iyon. At bumalik si Sipora kasama ang kanyang mga anak at sila ay pumunta sa bahay ni Reuel at nanatili roon hanggang sa dumating ang panahon na dinalaw ni Yahweh ang bayan o ang kanyang bayan at inilabas sila mula sa Ehipto, mula sa kamay ni Paraon. Kasi nakita ni Aaron na kung kasama tong asawa at dalawang anak, tapos bakbakan ito, panahon ni Paraon, Hirapan. mahirapan. Baka i-hostage pa ni Paraon to. Gagawin So, sa harapan niyo. uwi ka muna sa magulang mo. Kami lang dalawa ni Moses ang harap ni Paraon. Mahirap na eh. Kung malaman ni Paraon na may anak to, may i-hostage yun. So, para hindi na makagalaw si Moses. Matalino din to sa Aaron eh. Nakita niya, hindi maganda. Uwi ka doon. Pauwiin yan. Dahil ibang mission natin dito. 10 salot yung nangyari sa Egypt. Ngayon, yung nakaalis na sila, nandoon na sila sa malapit sa Mount Sinai, naalaman ni Reuel na nandoon na si Moses dahil yung kababalaghan na ginawa ni Yahweh, dumating si Reuel, pati si Sipora at dalawa niyang anak. Sumunod sila, sumunod. Sumunod. Si na siya, initiative na yun ni Reuel, yung biyanan niya. Hindi naman sila dinaanan sa bahay, hindi na. Diretso na sila papuntang Kanaan. Pero ang nangyari, nabalitaan ni Reuel ang kababalaghang ginawa ni Yahweh sa Egypt. At sa ganon, sila nang kusang lumapit kay Moses. Nandito na kami. Itong asawa mo, mga anak mo, sama na kami. Yun ang nangyari. Sa yun? Sa chapter 82.
mangyari. Yung kwento sa chapter 82. Chapter 79 pa lang tayo ngayon. No? Advance lang eh. So, yan. So, nagtandim to si magkapatid, si Aaron, kuya niya, si Moses kasunod, para ang mission nila na ang mga Israelita payagan ni Haring Paraon na makaalis sa Egypto papuntang Kanaan. Okay, tuloy tayo. At sina Moses at Aaron ay pumunta sa Ehipto, sa komunidad ng mga anak ni Israel, at kanilang sinabi sa kanila, ang lahat ng mga Israelita ni Yahweh at ang bayan ay nagalak ng may labis na kagalakan. At si Moses at Aaron ay bumangon ng maaga kinabukasan, at sila ay pumunta sa bahay ni Paraon, at dinala ni Moses ang tungkod ng alahayam. At nang sila'y dumating sa pintuan ng hari, 2 batang leon ang nakakulong doon na may mga kagamitang bakal, at walang sino mang lumalabas o pumapasok sa harap nila, maliban na lamang kung ang mga inuutusan ng hari na lumapit. Nang dumating ang mga salamangkero at inalis ang mga leon sa pamamagitan ng kanilang mga orasyon, at ito ang nagdala sa kanila sa hari. So, hindi basta-basta makapasok ka sa bahay ni Haring Paraon. May bantay na leon. Kasi may 2 leon nagbantay. Nakakulong nga, pero hindi ka pwedeng makapasok talaga doon. Kasi kung may mga ibang pupunta, ay papasokin ng hari, ay gagamitin niya yung mga salamangkero upang mag-orasyon para makapasok ang taong nais papasokin ni Haring Paraon. Pero mo, itong may power itong mga silang Balaam at saka lolo ni RG Boy. At saka yung doon sa Samar ba yun? Mga orasyon. Ang iba doon, mamikpikay pa. So, grabe, mga demonic power eh. Ngayon, tingnan natin anong gagawin nila ni Aaron at ni Moses para sila makapasok doon kasi may 2 leon. Tingnan natin ha. At nagmadali si Moses at itinaas ang tungkod sa mga leon, at pinakawalan niya sila, at pumasok sina Moses at Aaron sa bahay ng hari. Ang mga leon ay sumama rin sa kanila sa kagalakan, at sinundan nila sila, at nagalak na parang aso na nagagalak sa kanyang amo kapag ito ay nagmumula sa parang. At nang makita ni Paraon ng bagay na ito, siya ay namangha rito, at siya ay labis na natakot, sapagkat ang kanilang anyo ay parang anyo ng mga anghel ng alahayam. Yan. Ang anyo ni Moses at saka ni Aaron, parang anyo ng anghel ni Alhayam. At nagtaka siya na bakit nakapasok to, at saka yung 2 leon. Close na close sa kanila, na parang aso na sumalubong sa kanyang amo. Nagulat sila. Nagulat si Paraon. Ibang klase to, may power to eh. Parang matindi pa to sa mga espiritista, mga magkukulam. Ay, mga orasyon. Tungkod lang ginamit ni Moses eh. Okay, tingnan natin kasunod. At sinabi ni Paraon kay Moises at kay Aaron, ano ang inyong pakay at bakit kayo naparito? At sila'y sumagot sa kanya na sinasabi, ang Yahweh alahayam ng mga Hebreo ay nagsugo sa amin sa iyo upang sabihin, palisin mo ang aking bayan upang sila'y maglingkod sa akin. At nang marinig ni Paraon ang kanilang mga salita, siya ay lubang natakot sa harap nila. At sinabi niya sa kanila, umuwi muna kayo ngayon at bumalik kayo sa akin bukas. At ginawa nila ang ayon sa salita ng hari. At nang sila'y makaalis, ipinatawag ni Paraon si Balaam na salamangkero at sina Janis at Jambres na kaniyang mga anak, at lahat ng mga salamangkero at mga tagapayo na nauupo
sa harap ng hari. Ayan, nagtaka kasi ang hari na bakit pinatawag niya sa mangkiro, mga anak niya at mga tagapayo na anong gagawin natin dito? Bakit itong dalawang si Moses at si Aaron mukhang anghel ang tsura, tapos napaamo pa niya ang dalawang leon na parang aso nga sumusunod sa kanilang amo. So, eto yon, meeting sila. Sangguni mo na. Basa. At sinaysay ng hari sa kanila ang lahat ng mga salitang sinabi sa kanya ni Moses at ng kanyang kapatid na si Aaron. At sinabi ng mga salamangkero sa hari, ngunit paano napunta sa iyo ang mga lalaki? Dahil sa mga leon na nakakulong sa pintuang daan. Sinabi ng hari, sapagkat itinaas nila ang kanilang tungkod laban sa mga leon at pinakawalan sila at lumapit sa akin. At ang mga leon ay nagalak din sa kanila na parang aso na nagagala na sasalubong o salubungin ang kanyang amo. At si Balaam na anak ni Beor na salamangkero ay sumagot sa hari na nagsasabi, ang mga ito ay walang iba kundi ang mga salamangkero na katulad namin. Baka pinagbintang Sabi ni Balaam, mga salamangkiro din pala yan, katulad sa amin. Kasi bakit nila napaamo ang dalawang leon? Yan ang alam niya, ni Balaam, na salamangkiro din pala itong dalawa, si Moses na kasi Aaron. Dahil napaamo, patay nga yung ahas niya doon, gilagay niya doon sa doon sa bansang Kas, na naging Sudan ngayon at saka Ethiopia. Tapos, lumaya si Balaam, balik siya sa Egypt. Ngayon, kita-kita naman siya uli. Ngayon, nasa Egypt na uli. Hindi din itong kwento ni Balaam. Okay. Palipat-lipat lang. Pero ito si Balaam, sila lahat patay sila sa tubig. Sa pulang dagat, nalunod sila, hinabol nila, doon sa chapter 81 yung mangyari. Okay, tuloy tayo. Kaya't ngayon, ipatawag ninyo sila at papasukin ninyo sila at aming susubukin sila at ginawa nga ng hari. At kinaumagahan, ipinatawag ng paraon sina Moses at Aaron upang humarap sa hari. At kinuha ni Aaron ang tungkod ng alahayam at lumapit sa hari at nagsalita sa kanya na sinasabi, ganito ang sabi ni Yahweh alahayam ng mga Hebreo, palisin ninyo ang aking bayan pabalik sa Kanaan upang sila'y maglingkod sa akin. At sinabi ng hari sa kanila, ngunit sino ang maniniwala sa iyo na kayo'y mga sugo ng alahayam at na kayo'y lumapit sa akin sa pamamagitan ng kanyang utos? Grabe. Yan. Tigas talaga, no? Ito kasi si matalino kasi ito si Adikam. Itong unano nito, matalino at saka matuso. Sino sa inyo? Nag-utos sa inyo. Yan, sinabi naman na yung alahayam ng mga Hebreo ay gusto niyang power. Magsusubukan ito ngayon sa mga salamangkiro ni ng hari. Nito silang Balaam. Okay, tuloy tayo. Ngayon nga'y magbigay kayo ng isang kababalaghan o tanda sa bagay na ito. At kung magkagayon ang mga salitang inyong sasabihin ay paniniwalaan. At nagmadali si Aaron at inihagis ang tungkod mula sa kanyang kamay sa harap ni Paraon at sa harap ng kanyang mga lingkod. Ang tungkod ay naging ahas. At nakita ito ng mga salamangkero at inihagis ng bawat isa ang kanilang tungkod sa lupa. At ang mga ito ay naging ahas. At itinaas ng ahas ang tungkod ni Aaron, ang ulo nito at ibinuka ang bibig nito upang lunukin ang mga tungkod ng mga salamangkero na naging ahas. At si Balaam na salamangkero ay sumagot at nagsabi, ito'y nangyari na mula pa nung unang panahon na ang isang ahas ay nilunok sa kaniyang kasama at ang buhay
na bagay ay lumamon sa isa't isa ba? Nangyari na pala yan noon. So, nangyari na daw, sabi ni Balaam. So, walang effect. Sabi niya, walang effect. Nangyari na noon yan. Yung tungkod, kinain yung kapwa niya tungkod, yan, yung naging ahas. Ordinary, kababalaghan lang yan. So, ito, kontrabida to si Balaam talaga eh. Pabida effect talaga siya sa hari. Yun yung nangyari. Biro mo tungkod, naging ahas. Tapos yung tungkod naman ng mga salamangkero, naging ahas. Kaya lang kinain ng tungkod ni Moses ang tungkod ng mga salamangkero nga naging ahas. Sabi naman Balaam, nangyari na noon yan. Sabi ng hari, wala silbi rin. Nangyari na pala noon yan. So, biro mo tungkod naging ahas, tinding power eh. So, may power talaga. Kung may power si Abba Yahweh, may power din itong mga fallen angel nga ginampanan itong mga mangkukulam ng mga salamangkero. Kita naman ng mga salamangkero sa YouTube. Gaya. Si Gabriel, yung bata. Napanood mo ba? Ang pangalan yon? Gabriel apelido eh. Ang galing. Galing talaga sa magic. Mga salamangkero. Tsaka yung iba naman, mga lahi ni Ham. Mga negro. Ang galing mag-salamangka. Hanga-hanga rin mga nanonood. Makita mo sa di ba? Yung sa palabas ng yung American. Got Talent. Oo. American. So, yan. Okay, tuloy tayo. Kaya't ngayon, ibalik ninyo ito sa isang tungkod gaya ng una. At ibabalik din namin ang aming mga tungkod gaya ng una. At kung ang inyong tungkod ay lulunin ang aming mga tungkod, saka namin malalaman na ang espiritu ng alahayam ay nasa inyo. At kung hindi, ikaw ay isa lamang manggagawa na katulad namin. At nagmadali si Aaron at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang buntot ng ahas at ito ay naging isang tungkod sa kanyang kabay. At ginawa rin ng mga salamangkero ang gayon sa kanilang mga tungkod at sila'y humawa bawat isa sa buntot ng kanyang ahas at ang mga ito ay naging mga tungkod gaya ng una. At nang ang mga ito ay maibalik sa mga tungkod, ang tungkod ni Aaron ay nilulon ang kanilang mga tungkod. Ba? Nagkulit pa rin. Ayon. So, sinabi ni Balaam, kung mangyari yan, na yung tungkod namin ay lamunin sa tungkod nyo, ay talagang kapangyarihan talaga ni alahayam nyo sa inyo. O, nangyari. Nakita niya. Nabalik na sa tungkod. Pero yung tungkod, Kinain pa rin niya. kinain pa ang tungkod nila. Na mula sa naging ahas, tapos bumalik sa tungkod. Yung kay Aaron naman, mula sa naging ahas, bumalik sa pagkatungkod. Tapos yung tungkod, kumain na. Hindi na ahas yun na, tungkod na. Pero nilamon ang tungkod ng mga salamangkero. So, pero wala sa Babylonian to. Hindi ganito. Parang kinato eh. Wala yan doon. Wala yan. Yung naging ahas lang. Nilamon hanggang doon lang. Pero yung bumalik sa tungkod, na nilamon pa rin, wala. Iniwasan yan. Binawasan nila. Okay, tuloy tayo. Grabe. At nang makita ng hari ang bagay na ito, ay niuutos niya na dalhin ang aklat ng mga talaan na may kaugnayan sa mga hari ng Ehipto. At kanilang dinala ang aklat ng mga talaan, ang mga salaysay ng mga hari ng Ehipto na kinaroroonan ng lahat ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, sapagkat kanilang inisip na matagpuan doon ang pangalan ni Yahweh
ngunit hindi nila ito natagpuan. At sinabi ni Paraon kina Moses sa Aaron, narito, hindi ko natagpuan ang pangalan ng iyong alahayam na nakasulat sa aklat na ito. At ang kanyang pangalan ay hindi ko alam. At ang mga tagapayo at ang mga pantas na tao ay sumagot sa hari. Nabalitaan namin na ang alahayam ng mga Hebreo ay anak ng mga pantas, ang anak ng mga sinaunang hari. Pangahas. Biro mo ha. Dahil hindi nila natagpuan ang pangalan ni Yahweh doon sa aklat nila, na mga lumang aklat sa mga kasaysayan ng mga hari sa Egypto, wala namang pangalan ng Yahweh dito na alahayam nyo. Sabi rin dito, yung pangalan ng alahayam nila ay anak lang yan sa mga na mga anak lang ng mga pantas. Biro mo, si Yahweh anak lang ng mga pantas. Sabi ng mga Ng hari daw, anak ng sinawa ng hari. Oo. At ang mga tagapayo at mga pantas na tao ay sumagot sa hari, nabalitaan namin na ang alahayam ng mga Hebreo ay anak ng mga pantas, ang anak ng mga sinaunang hari. Grabe, kapangasan. Anak lang na sinaunang hari, anak lang ng mga pantas. Si Yahweh na alahayam ng... Kinumpare sa kanilang mga kinikilalang dating. Kasi mga anak-anak din yan ng mga paraon eh. Oo nga. Wala. So, lalong tumigas ang puso ni Paraon. Anda. Na wala pala yun, yung alahayam nyo. Wala pala yun, yung Yahweh nyo na alahayam, wala. Anak lang pala ng mga hari yan at ang mga pantas. Kaya matindi ang parusa ni Yahweh sa mga tao. Ngayon, anong kasunod? At humarap ang Paraon kina Moses sa Aaron at sinabi sa kanila, hindi ko kilala ang Yahweh na iyong pinapahayag, ni hindi ko rin susugo ang kaniyang bayan. At sila'y sumagot at nagsabi sa hari, ang Yahweh, ang alahayam ng mga alahayam, ay siyang kaniyang pangalan. At ipinahayag namin niya ang kaniyang pangalan sa amin mula pa noong mga araw ng aming mga ninuno at sinugo kami na sinasabi, pumaroon ka kay Paraon at sabihin mo sa kaniya, pahintulutan mo ang aking bayan upang sila'y maglingkod sa akin. So, tumigas ang puso ni Paraon, wala pala yun. Yung Yahweh yung alahayam. Pinagtigas ang puso. No, binatigas kasi Dahil sa mga pantas. ito kasing solsol, may nagsolsol kasi itong mga salamangkiro niya. Mahirap yung may magsolsol eh. Instead na ang pag-unawa, tama, sinulsulan ng mali, yun, na mali na rin. So yun ang nangyari. That's why na maingat kayo sa mga solsol. Patay ka Marisol. Maingat kayo sa mga solsol kasi may nanulsol. Kulang sa kaalaman. Biro mo, kumbinsi na sana ang hari. Kailang sinulsulan ito nila ng Balaam. Nawala yan, yung Yahweh nila, yung alahayam ng Yahweh. Anak lang ng hari yan, anak lang ng mga pantas yan. Sabihin na, wala yan. Ang tithes, hindi yan pwede ibigay sa pastor. Hindi yan para sa pastor. Sa libita lang yan. Bakit? Si Melchizedek. Si Melchizedek ay hindi libita. Pero binigyan ni Abraham ng ikapo. Nakinig kayo sa solsol, ayan. Sumunod din kayo sa mali. Patay. Si Bernabe, si Pablo, tumanggap sila. Silas. Nang ikapulo. Marami mga Nagkaloob. bagong misyonary. Hindi naman sila libita. Si Pablo ba libita? Tribe o Benjamin siya. Benjamin. Tribes. So kung madala kayo sa solsol na mali, mali-mali na talaga kayo. Ang problema, dito si Moses, nga nagkamali, mabuti lang, nailigtas siya kay Sipora. Dahil papatayin sana siya ni Yahweh, inutusan anghel, patayin. Kasi mali-mali si Moses eh. Hindi niya pinatuli yung panganay niyang anak. That's why, maingat kayo sumunod ng mali, kasi ang consequence niyan,
Hindi na ako magsabi no? Bahala na si Aba Yahawa. Bahala na si Aba Yahawa sa inyong mga sotel, pasaway, tuibagbag na hindi marunong makinig sa tama, doon patuloy nakinig sa mga maling aral, maling turo. Yan. O tama na, bugbog sarado ko na kayo. Okay, tuloy. Ngayon nga'y payagan mo kami upang kami ay maglakbay ng 3 araw sa ilang. At doon kami sumamba sa Kanya at makapaghain sa Kanya ng handog na susunugin sapagkat mula noong mga araw na ang mga anak ni Israel sa Ehipto ay hindi na nakapaghandog na susunuging handog na harina o hain. At kung hindi mo kami payagan, ang galit ni Yahawa ay mag-aalab laban sa iyo at kaniyang sasaktan ang Ehipto ng salot o ng tabak. At sinabi ni Paraon sa kanila, sabihin ninyo ngayon sa akin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan. At sinabi nila sa kanya, nilikha niya ang mga langit at ang lupa, ang mga dagat at lahat ng nilang mga isda. Hinubog niya ang liwanag, nilikha ang kadiliman, nagpaulan sa lupa at nagdilig nito, at pinatubo ang mga damo at damo. Nilikha niya ang tao at hayop, at ang mga hayop sa kagubatan, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat. At sa pamamagitan ng kanyang bibig, sila ay nabubuhay at namamatay. Yan. Binanggit ngayon ni Aaron, ni Moses, ang patungkol sa kapangyarihan ni Yahawa mula sa creation hanggang sunod-sunod. Pero si Paraon, matigas pa rin ang puso. Okay. Tingnan natin, ha? Tunay ngang nilikha ka niya sa sinapupunan ng iyong ina. At inilagay sa iyo ang hininga ng buhay. At pinalaki ka at inilagay ka sa maharlikang trono ng Ehipto. At pupunin niya ang iyong hininga at kaluluwa mula sa iyo. At ibabalik ka sa lupang pinagmulan mo. Ang galit ng hari ay nag-alab sa kanilang mga salita. At sinabi niya sa kanila, ngunit sino sa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ang makagagawa nito? Ang aking Diyos-Diyosan ay gumawa para sa aking sarili. At pinalayas niya sila mula sa kanya at inutusan niya ang mga Israelita na maging mas matindi ang trabahong gagawin kaysa dati. At umalis sina Moses sa Aaron mula sa harapan ng hari. At nakita nila ang mga anak ni Israel sa masamang kalagayan dahil pinabigat ng mga tagapagpatapatag ang kanilang mga gawain. Lalo na naman. Biro mo si Paraon, ito si Adikam na pandak. Tinataas talaga niya ang Diyos-Diyosan niya. Kahit di paliwanag na ni Moses at ni Aaron ang kapangyarihan ni Yahawa. Pero po naman sabi niya, ngunit sino sa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ang makagawa nito? Ang aking Diyos-Diyosan ay gumawa para sa aking sarili. Talagang panindigan niya ang Diyos-Diyosan niya na gumawa para sa kanyang sarili. Hindi si Yahawa. At ang masakla pa, itong mga anak na Israel, itong mga Israelita, pinagdagan pa ng mga trabaho, pinahirapan pa sa trabaho. Biro mo, nakita nila ang mga anak ni Israel sa masamang kalagayan dahil pinabigat ng mga tagapagpaatag ang kanilang mga gawain, yung mga kapatas. Yung kapatas o Malidman. lidman. Forman. Sip-sip ay malidman. O porman. Mapurman din. Yung porman na kasi pag itagalog yan, 4 na tao.
Foreman. Mahirap na tao Mahirap yan. na tao yan, Purman, mahirap na Four. tao. Oh, mahirap na tao. Mahirap na tao. Foreman, mahirap na tao. O pag inumber mo siya, 4, 4. Kaluluon. 4 na tao o mahirap na tao. Kaluluon. Yan, tagapag-atag. Mahirap talaga, pinahirapan ng mga Israelita. Anit yan. Dahil hindi naniniwala si Paraon ni Yahweh. Kasi wala naman dito sa aklat namin eh. Wala namang Yahweh dito. Ganyan din ang mga kuwan ngayon. Babylonian. Sino yung Yahweh nyo? Wala man dito yan. Ano Oh. dito? Si Lord, si God, si Diyos, si Yahweh. Si Lord. Tama, para pala sila si Paraon. Sabi niya, wala namang Yahweh dito eh. Ang nandito, Yahweh, Jehovah. Jehovah, Lord, God. God, Panginoon, Lord. Diyos. Babylonian niya. Yan ang paniwala ni Paraon eh. At saka pinahirapan pa niya mga Israelita. Sige ka. 10 salot. Doon na kayo Tauhan. matauhan. Grabe oh. Dito pala compare. Kung ano palang form noon sa sistema, the same day dito. The same. Wala. Dito, Kasi ang walang Yahweh, ang dito, ayaw wala. paniwala ni Paraon na wala namang Yahweh dito sa aming aklat. Wala rin Yahweh siya. Eh dito rin, wala namang Yahweh dito. Walang Yahweh siya eh. Ang dito, God, Lord, Yahweh, Jehovah. Panginoon, wala namang yaman. Amen. Amin na meron. Yan din sabi ko sa akin. Nabasa ko na mula Genesis daw hanggang pahayag. Wala yan. Masinasabi mo. Oh. Corrupted nga. Kaya sa Yung katuwiran ni Paraon, yun rin ang katuwiran ng mga pastor ngayon at mga religious group. Yun ang ano. Wala namang Yahweh dito. O wala nga sa inyo. Pero sa amin meron. Sa original ancient Hebrew. Sa Satanic Bible, Tanak. tawagin yan eh. Wala nga sa talaan nila. Wala. Wala. Hindi makita. So yan ang nangyari. Copy-paste lang pala. Basa. At nanalangin si Moses sa Yahweh at nagsabi, bakit mo minamasama ang iyong bayan? Sapagkat mula nang ako'y dumating upang kausapin si Paraon, kung ano ang ipinagawa mo sa akin, labis na pinahirapan ni Paraon ang mga anak ni Israel. At sinabi ni Yahweh kay Moses, narito, makikita mo na sa pamamagitan ng isang nakaunat na iyong kamay ay mabibigat na salot ang magaganap at palalayasin ni Paraon ng mga anak ni Israel mula sa kanyang lupain. At sina Moses at Aaron ay nanirahan kasama ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel sa Ehipto. At tungkol sa mga anak ni Israel, pinahirapan ng mga Ehipsyo ang kanilang mga buhay dahil sa mabibigat na trabaho na kanilang ipinapataw sa kanila. Grabe lapis. Grabe no? Ang mga kahirapan talaga, Kasama yan. kasama pala Sa mga pinili. sa mga elect. At saka pag malapit na palang pinapahirapan tayo, malapit na rin. Malapit na rin Paglaya. ang biyaya. Kasi yung pag-alis nila, biyaya yun eh. Malapit ang paglaya natin sa kahirapan ito. Kasi yung pinaharapan tayo, yung dati, ang monthly natin sa wifi, 400 lang. Yung umalis ang kapitbahay natin, doon tumira sa San Mateo, solo na natin ang bayaran. 1,400. Pinabigat na. Pinabigat. Parang dito, mga pinabigat. Kasi malapit na pala ang blessing. Malapit na. Ito na lang ang pinakadulong paghihirap. Pinsan, Mm. katuwa pala natin yung paghigpit ng kahirapan kay malapit Pero- na lumaya. Dumaing si Moses parang may halong sumbat yun kay Yahweh. Oh. Reklamo siya eh. At nanalangin Si Moses. si Moses sa Yahweh at sinabi, bakit mo minamasama ang iyong bayan? Oh, minasama. Sapagat mula nang ako'y dumating upang kausapin si Paraon kung ano ang
ipinagawa mo sa akin, labis na pinahirapan ni Paraon ang mga anak ni Israel. Talagang nagreklamo si Moses kay Yahweh. Mulang dumating ako, lalong pinahirapan tuloy ni Paraon ang mga anak ni Israel, ang aming lahi. Pero sinabi naman ni Yahweh, at sinabi ni Yahweh kay Moses, narito, makikita mo, na sa pamagitan ng isang makaunat na iyong kamay ay mabibigat na salot ang magaganap at palayasin ni Paraon ang mga anak ni Israel mula sa kanyang lupain. Yan. Hindi na pipigilan, palayasin na. Pero hindi na, palayasin na. Na huwag kang mag-alala, Moses. Hindi na pigilin. Pinahirapan ng mga Israelita kasi huling paghihirap na lang yan. Kasi ang kasunod yan, blessing na, biyaya na. Kasi ang mga Egyptian, si Paraon, ay matinding salot ang kanilang matanggap, 10, at hindi na palayasin na kayo. O yan, di wala na kahirap-hirap. So yan ang nangyari. Na minsan, yung paghihirap natin minsan, gusto kasi ni Satanas na matigil ang translation eh. Kaya nga. That's why pinahirapan tayo sa bayaran sa wifi. Gusto mo, sa bayaran sa sa Google Translator, sagot naman ni Prince Jem. Walang problema. Itong wifi ang problema. Pero itong paghihirap na ito, ay nasa dulo na pala ito. Nasa dulo na. Yung anak ko, nagkaroon na pala siya ng bagong sasakyan, Fortuner, puti ang kulay daw, sabi ni Pastor Pio, mukhang pareho kami, puti din. Pero gusto ko, pag may pula, pula na lang kunin ko kasi magkapareho eh. Baka naman, magkapalit kami, pareho, Fortuner, white ang color. Four-wheel drive pa naman, tapos matic. So yan. So malapit na ang blessing. Malapit na yan. Pagka mahirap na pala ang sitwasyon. Yung sa De Corinti, may pinakamaganda na malaki ang 85,000. 85 lang. Hindi ka abot ng 100,000. Nandiyan, may stock dyan, nakita ko. Sa labasan, mayroon naman pala dyan gusto Oh, mayroon na dyan, Dito nanong ko eh. Oo. Ikaw ba? May 4 na gulong, Oh, 4 na gulong. Tsaka, yung malaki, 85. Kasi pang maliit lang, nasa 50 plus lang. 35 na lang pa dati yan eh. Ay, yung maliit, na 35 yung maliit. 35. So, yan. 3 gulong, nasa Beijing City. De Corinti. I-charge lang ng gabi, araw, Pwede na tumakbo. Pero yung bao-bao sa'yo, gasolina yon, mas okay yon. May yan, motor talaga yun eh. Oo, yung motor talaga yun, Maandal yun. So, naisip ko nga, kukuha tayo uli ng L300 para babalik tayo sa street preaching. Oo. Ganon mangyari. May street preaching tayo para sa pangangaral. So, dito na nagtapos to. So, tayo dadako sa panalangin. Pastor Richard. Bagay, isang tap. Gawain. Kaya lang, hindi na masyado ang sahod gawa ng minsan walang pasok pero hindi naman tayo pinababayaan ni Abay Hawa. Tayo po lahat ay patuloy na manalangin. Ang karangalan ay para sa iyo aming alahayam na makapangyarihan sa lahat na siyang may-ari ng aming buhay at sa buong sanglibutan. Kontrol mo ang lahat ng pag-aari mo sa lupa at sa kalangitan. Patuloy naming itinataas ang iyong pangalan sa dakong ito at dalangin naming patuloy mong buksan ng kaunawaan pang-inawa pag-isip ng bawat remnan na nagkalat sa 4 na sulok ng lupa. Aming alahayam, salamat sa kapigatian na aming dinaranas ngayon at aming mga hinaharap na pagsubok at problema. Dahil alam po namin na malapit na ang paglaya sa mga ito
at sa pagbibigay mo ng aming mga pangangailangan upang lubos na magkaroon ng kaganapan ang translation at matustusan ng pangangailangan nito. At patuloy namin ikinararangal ang maglingkod sa iyo. Ikaw na siyang tunay na Yahweh, ang alahayam ni Adan at alahayam ni Abraham at ng aming mga ninuno. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Gayon may hindi nauunawaan ng aming mga kapitbahay ang pangalang aming binabanggit. Malibang ikaw ang magbigay sa kanila ng kapahayagan at kaabagan mo ang bawat isa sa kanila upang malakalaya sila sa pagkabulag at pagkabingi na ginawa ni Satanas sa amin, sa aming mga kamag-anak, magulang, kapatid, at sa aming mga anak. Patuloy na ikaw ang nagbibigay ng paglaya sapagkat batid mo ang iyong pagkilos at ang kapangyarihan ng dyablo at ng kadiliman ay kaya mong alisin sa puso at isipan nila. May kapangyarihan kang buksan ang kanilang diwa at pangunawa. Kaya ngayon, O Yahweh, patuloy po naming dalangin ang lahat ng makakarinig ng mga aral na ito ay patuloy na magsilbi at magkaroon ng kaganapan sa buhay nila ang makilala at sambahin ka sa pangalan ni Mashiach Yahushua. Yaman.